Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Sa mundong nababalot ng yelo at nyebe, umalinggaw ang sigaw ni Zufan habang nilalamon siya ng maiitim na kidlat apoy na gumagapang sa buong katawan niya. Nataranta si Kiaoer at agad na lumingon kay Sigi. "Uncle, ano ang nangyayari?" Mabigat ang mukha ni Heaven Sealing Sigi. Ang Divine Eye of the Void na minana niya ay hindi sapat ang lakas upang pigilan ang napakalupit na kapangyarihan ng itim na Thunder Flame. Dahil sa paulit-ulit niyang paggamit nito sa laban, umabot na sa sukdulan ang mata at hindi na nito makontrol ang apoy. Ngayon, ang Thunder Flame mismo ang lumalamon sa kanya. Napabuntong hininga siya. Ngunit saan niya nakuha ang Thunder Flame na yan? Bakit ganoon ito kabagsik? At bakit walang epekto rito ang aking ceiling? Lalong kinabahan si Kiaoer. Uncle Siyi, ang Apocalyptic Thunder Flame ni Father ay pinagsamang kapangyarihan ng 4 na Sacred Beasts. Paano iyon makokontrol? Napahinto si Sigi. Kapangyarihan ng 4 na Sacred Beasts. Paano nangyari yon? Sandali siyang natahimik bago biglang nagtanong. Nagtagumpay ba ang pananaliksik ni Nine Serenity Sovereign? Bata, sino ang iyong master? Sa gitna ng matinding sakit, hirap na sagot ni Zufan. Ang master ko si Nine Serenity Sovereign Ad. Tumango si Sigi. Kaya pala. Nagawa nga ng matandang iyon. Napabuntong hininga siya. Kaya napakabangis ng Thunder Flame na ito. Pinagsama-sama ang kapangyarihan ng 4 na Sacred Beasts, kaya lampas ito sa aming antas. Kaya rin walang epekto rito ang aking ceiling. Lumuluha na si Kiaoer. Uncle Siyi, tulungan mo siya. Siguradong may paraan. Malungkot na umiling si Sigi. Ibinigay na ng batang iyon ang lahat, maging ang sarili niyang buhay, upang akuin ang lahat ng galit ko sa sangkatauhan kapalit ng buhay ng batang kilin. Hinahangaan ko ang kanyang katatagan. Kung hindi lang ako malubhang nasugatan ng apoy ng matandang dragon, matutulungan ko sana siya. Ngunit ngayon, hindi ko na kayang supilin ang Thunder Flame. Magkasalungat ang tubig at apoy at wala na rin akong sapat na lakas. Kung hindi, matagal ko na sana siyang muling nasiel habang naglalaban kami. Kung ganoon, ano ang magagawa natin? Wala. Mapait na umiling si Sigi. Isang hakbang na lang ako sa kamatayan. Lalong napaiyak si Kiaoer habang pinagmamasdan ang paghihirap ni Zufan. Biglang, hush! 3 sinag ang lumabas mula sa makapal na itim na ulap. Ang 3 Divine Swords na kumawala sa kanilang mga may-ari ay naramdaman ang presensya ni Si at sabay-sabay siyang sinalakay upang patayin ang Sacred Beast. Napangiwi si Si at susubok sanang lumubog sa dagat, ngunit mabilis na umikot ang Heaven Sealing Sword sa paligid niya at nagpakawala ng isang sword wave na muling nagyelo sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang 2 pang Divine Swords ay bumaon ng malalim sa kanyang mga balikat. Duguang umungol si Sigi. Mga sumpa kayo. Mga walang dangal. Inaatake ninyo ang isang sugatan ng sabay-sabay. Iyan ba ang itinuro ng inyong master? Ngunit tila lalo lamang siyang tinutuyan ng mga espada. Nagtipon ng 3 bago muling naghiwa-hiwalay at isa-isang bumutas sa napakalaking katawan ni Sigi. Napaiyak si Kiaoer. Uncle Siyi. Bakit ganoon? 3 espada lang naman sila. Bakit hindi mo sila mapigilan? Halos maiyak na rin si Sigi. Mas kilala ko ang mga sacred weapons na ito kaysa sayo. Wala silang gaanong lakas kapag walang sacred stones. Pero sa kalagayan ko ngayon, hindi ko na sila kayang isiel. Sinasamantala nila ang kahinaan ko. Ang apoy at tubig sa loob ng katawan ko ay nagsasalungatan, kaya hindi ko magamit ng maayos ang aking ceiling. Bukod pa roon, napakatalas ng mga espadang ito. Hindi na ako magtatagal ag. Muli siyang napasigaw sa sakit. Nag-aalala si Kiaoer. Ako na ang haharap sa isa sa kanila para sayo. Huwag. Maring umiling si Sigi. Kahit mahina sila ngayon, hindi mo pa rin sila kayang labanan. Mamamatay ka lang. Iwinasiwas niya ang napakalaking palad at natamaan ang Heaven Sealing Sword, ngunit sinamantala iyon ng 2 pang espada upang tumagos mismo sa kanyang dibdib. Isa na namang nakabibinging sigaw ang umalingaw-ngaw. Bagamat mabababao lamang ang mga sugat, alam ni Si na kapag nagtagal, tiyak ang kanyang kamatayan,
lalo na't kabilang sa mga kalaban niya ang Heaven Sealing Sword, ang mismong likas na kalaban ng kanyang kapangyarihan. Sa isip niya ay napamura siya. Napakamalas ng araw na ito. Mas mabuti pa sanang hindi na lang ako umalis ng bahay. Akala niya ay makikigulo lamang siya sa digmaan ng mga tao, ngunit siya pa ang halos mapatay. Buwisit! Sana pala tumingin muna ako sa mga bituin bago ako pumunta rito. Patuloy na umiikot ang 3 Divine Swords sa paligid niya, paulit-ulit siyang sinusugatan. Hindi mapakali si Kiaor. Si Si lamang ang may kakayahang iligtas si Zufan. Kung mamatay si Si, wala nang pag-asa ang kanyang ama. Wala siyang magawa para tulungan ang alinman sa dalawa. Biglang umugong ang isang paos ngunit matatag na sigaw. Divine Eye of the Void, 7th Stage, Void Seal. Sa ilalim ng mapaminsalang Thunder Flame, 7 gintong singsing ang nagliwanag. Naninig ang 3 Divine Swords. Huli na ang lahat. Inabot sila ng alon ng espasyo. Bumagsak silang lahat sa yelo habang tuluyang nesil ang kanilang mga sword spirits. Napabuntong hininga si Sigi. Ngunit, crack! Ay! Lalong naging marahas ang Thunder Flame. Tuluyan nitong nilamon ang kaliwang mata ni Zufan. Nang mawala ang huling bagay na kumokontrol rito, tuluyan ng binalot ng itim na apoy ang kanyang buong katawan. Father! Humagulgol si Kiaor. Nag-atubili si Sigi. Bata, salamat. Hindi ko inaasahang tutulungan mo pa ako kahit ikaw na mismo ang naghihinalo. Piliting ngumiti si Zufan. Haha, wala yon. Hindi kita tinulungan. Hindi ako mahilig magkaroon ng utang na loob. Iniligtas mo ang anak ko. Bayad na ang utang natin. Umiling si Sigi. Hindi ganoon. Tungkulin kong iligtas ang kapwa Sacred Beast. Ngumiti si Zufan. Iniligtas mo si Sanzi bilang kapwa Sacred Beast. Pero para sa akin, anak ko siya. Ang ganoong kabutihan ay kailangan kong suklian. Isa pa, matagal ko nang alam na darating ang araw na lalamunin ako ng Thunder Flame. Nagkataon lamang na ngayon iyon. Nakatakda na ang kamatayan ko noon pa man. Ngunit sina Sanzi at Kiaor ay bata pa. Hindi pa nila kayang protektahan ang kanilang sarili. At kakaunti lamang sa mundong ito ang tunay na mapagkakatiwalaan. Huminga siya ng malalim. Kaya ngayon ako naman ang nagtitiwala sa iyo. Kailangan ng mga batang ito ng masasandalan. Ikaw ang kanilang nakatatanda. Ikaw ang taong mapagkakatiwalaan. Iniligtas kita upang ikaw ang maging sandigan nila. Umaasa akong aalagaan mo sila. Kiaor, paalam na. Gamitin mo ang recoil array upang palayain ang mga senior sa kanilang pagkakakulong. Iyon ang magiging kinabukasan nyo. Hanapin mo si Burandong sa Serene Shores Trading. Inihanda ko na ang lahat. Father! Lumuhod si Kiaor sa harapan niya habang walang tigil ang pag-iyak. Ngumiti si Zufan. Nais sana niyang yakapin ito sa huling pagkakataon, ngunit umatras ang kanyang kamay nang makita ang marahas na Thunder Flame na bumabalot dito. Dito na nagtatapos ang kanyang landas. Ngunit hindi tulad ng dati niyang buhay. May naiwan siyang pamana. At sapat na yon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pinilit niyang tiisin ang napakasakit na apoy. Ngunit sa kanyang puso, payapa na siya. Maikli man ang buhay na ito, naging sulit naman. Biglang sumigaw si Sigi. Bata! Huwag kang sumuko. Hindi ko mapipigilan ang Thunder Flame. Pero maibibigay ko sa iyo ang paraan upang ikaw mismo ang kumontrol dito. Tanggapin mo ito. Bigla niyang dinukot ang sarili niyang mata. Bumulwak ang dugo na parang bukal at pinula ang buong dagat. Iniunat ni Sigi ang kanyang palad. Sa ibabaw nito ay nakapatong ang isang maningning na bughaw na mata. Uncle Sigi. Nanginginig si Kiaor habang nakatitig sa napakalaking matang duguan. Bahagyang umiti si Sigi habang pinagmamasdan ang sariling mata at ang peklat na iniwan dito. Ang batang iyon, ang Sword Sovereign, ay minsang nasugatan ang mata kong ito, pero nananatili pa rin dito ang kapangyarihan ng aking Heaven Sealing. Dapat ay sapat iyon upang pigilan ang pagsabog ng itim na Thunder Flame. Talaga? Nagningning ang mga mata ni Kiaor sa pag-asa. Tumango si Si kahit patuloy na umaagos ang dugo mula sa hungkag niyang eye socket. Pinilit magsalita ni Zufan sa gitna ng matinding sakit.
Senior CE, maraming salamat sa pagtulong. Ikinalulungkot kong kinailangan pang isakripisyo ninyo ang inyong mata dahil sa akin. Tumawa si Sigi. Haha, isang mata lang iyan. Walang halaga. Tinulungan mo akong maharap ang mga sacred weapon. Kung hindi ko kayang bitawan ng isang mata, wala rin akong pinagkaiba sa mga taong labis kong kinamumuhian. Wala na akong karapatang hamakin sila. Ngayon, ihanda mo ang sarili mo. Tatanggapin mo ang aking siling. Hindi rin ako mahilig magkaroon ng utang na loob katulad mo. Inihagis ni Sigi ang sarili niyang mata. Pinisil niya ito gamit ang magkabilang palad habang ibinubuhos ang kanyang siling power. Unti-unti itong nagliwanag ng bughaw, saka lumiit hanggang maging kasinlaki ng ordinaryong mata ng tao. Dahan-dahan itong lumutang patungo kay Zufan, na nababalot ng itim na apoy. Nang maramdaman ng marahas na thunder flame ang matinding lamig na nagmumula sa mata, bahagya itong kumalma. Napabuntong hininga si Zufan. Tumango siya kay Si habang hinihintay na pumasok ang bughaw na mata sa kanyang eye socket at tuluyang mapigil ang nagwawalang apoy. Ngunit, hush! Isang kisap ng apoy ang dumaan. Tinamaan ang mata ni Sigi at tumilapon ito palayo. Napabulala si Sigi. Ano yon? Natigilan si Zufan. Thunder Flame Void Annihilation. Bakit? Hindi ko naman iyon ginamit ag. Napahawak siya sa ulo habang mas lalong nagwala ang itim na Thunder Flame. Nagbitak ang hangin. Sunod-sunod na kidlat na may itim na apoy ang bumulusok mula sa kanyang katawan na tila walang katapusang ulan. Napilitang umiwas si Kiawer upang hindi siya madapuan ng mapaminsalang apoy. Dahil sa napakalaki niyang katawan, hindi naman makaiwas si Sigi. Dose-dose ng Thunder Flame ang tumama sa kanya. Muli siyang napasigaw sa sakit habang dumudugo ang mga bagong sugat. Ah! Napahawak si Zufan sa kanyang ulo. Sa kanyang kanang mata, kumikislap ang 7 gintong halo ng Divine Eye of the Void. Ngunit sa gilid ng bawat halo ay unti-unting gumagapang ang itim na Thunder Flame, kinakain ang gintong liwanag. Habang umiiwas sa mga kidlat, sumigaw si Kiawer. Uncle Siyi! Ano ang gagawin natin? Kailangan mong iligtas si Father. Napangiwi si Si habang iniiwasan ang mga Thunder Flame. Lintik! Pati ang Divine Eye of the Void ay nahawahan na ng Thunder Flame. Patuloy siyang nagsalita habang inaalog ng mga pagsabog. Ang Divine Eye of the Void ang pinakamataas na teknik ni Heavenly Sovereign. Ang layunin nito ay kontrolin ang kapangyarihan ng kawalan, parang isang sisidlan na kayang maglaman ng napakalaking lakas. Kahit si Heavenly Sovereign mismo, ang pinakamalakas lamang na nagawa niyang ikulong dito ay ang Berserk Purple Lightning. Ngunit ang batang ito ay may hawak na mas mabagsik pang Apocalyptic Thunder Flame. Mas mahina rin ang kanyang Divine Eye kaysa sa kay Heavenly Sovereign. Kaya imposibleng makontrol nito ang ganitong uri ng kapangyarihan. Dahil hindi na niya ito mesil, nagwala ang Thunder Flame. Noong una, simpleng pagsabog lamang iyon ng kapangyarihan. Ngayon sinira na nito ang mismong sisidlan. Nahawahan na rin ang Divine Eye of the Void at nawalan ng kontrol. Nasa matinding panganib na siya. Kapag tuluyang nasira ang Divine Eye, mawawala ang tanging bagay na pumipigil sa Thunder Flame at susunugin siya nito hanggang maging abo. Napaiyak si Kiawer. Ano ang gagawin natin? Hindi ba makakatulong ang mata mo? Yumiling si Sigi. Hindi na. Kung maayos pa ang Divine Eye of the Void, magtutulungan sana ang mata ko at ang Divine Eye upang pakalmahin ang Thunder Flame. Ngunit ngayon, nawalan na rin ng kontrol ang Divine Eye. Wala nang sisidlan para sa kapangyarihang iyon. Kahit ako ay wala nang magagawa. Nag-isip si Kiawer. Hindi ba maaaring maging bagong sisidlan ang mata mo? Napatingin sa kanya si Sigi. Nagbibiro ka ba? Ako si Heaven Sealing Sigi. Ang likas kong kapangyarihan ay siling. Taglay din ng mata kong ito ang kapangyarihang iyon. Puno na ito ng sariling sealing power. Wala na itong puwang para sa iba. At sabihin mo nga ano pa bang kapangyarihan sa espasyo ang hihigit sa Divine Eye of the Void ni Heavenly Sovereign? Habang lumalakas ang gumagamit nito, lumalakas din ang Divine Eye. Iba ito sa likas na kakayahan ng isang Sacred Beast. Bukod pa roon mas mataas pa sa aming kapangyarihan ang Thunder Flame. Ang tanging may kakayahang pigilan nito ay ang Divine Eye of the Void. Ang mata ko ay para lamang pakalmahin ito upang muli niya itong makontrol.
Lumuluha si Kiaor. Ibig bang sabihin wala na tayong paraan para iligtas si Father? Tahimik na umiling si Sigi. Hindi pa tiyak. Hindi pa tuluyang nasisira ang Divine Ae. Kung maaalis natin ang Thunder Flame sa kanyang katawan, maaari ko pang isil ang kanyang mga mata. Kapag wala nang pinanggagalingan ang Thunder Flame, kusang hihina ito. Ang problema paano? Sa kalagayan niya ngayon, para siyang karwaheng nawalan ng kontrol. Kailangan muna nating isil ang mata na lumilikha ng Thunder Flame bago ayusin ang Divine Ae. Sa sandaling iyon, hush! Isang itim na Thunder Flame ang dumaan sa tabi ni Sigi. Pumutok ito sa kalangitan. Nag-iwan ito ng napakalaking butas sa mismong kalawakan. Sa loob nito ay lumitaw ang isang kamanghamanghang tanawin. Mga bundok, ilog, kagubatan, at paraisong tila hiwalay sa mundong ito. Napasinghap si Sigi. Nanlaki ang kanyang natitirang mata. Napabulalas din si Kiaor. Ito ba talaga ang kapangyarihan ni Father? Napakalakas na ng Thunder Flame Void Annihilation niya dati, pero hindi kailanman ganito. Kung kaya niya ito noon pa, hindi na sana niya kinailangang gamitin ang Three-Headed Crow upang takutin ang mga Sword Kings at si Invincible Sword. Umiling si Sigi. Hindi na ito ang kapangyarihan niya. Ang Thunder Flame mismo ang kumikilos. At higit na itong malakas kaysa sa kaya niyang kontrolin. Matagal siyang natahimik bago seryosong nagsalita. Ganap nang nawala ng kontrol ang Thunder Flame. Patuloy lamang itong lalakas hanggang tuluyan siyang lamunin. Kung gusto natin siyang iligtas, kailangan natin itong masil agad. Humagulgol si Kiaor. Ang Thunder Flame ay sapat nang nakakatakot. Ngayon, maging ang Divine Eye of the Void ay nagwawala na rin. Isa na itong tunay na sakuna. Sino pa ang makapipigil dito? Si Zufan mismo ang pinagmumulan ng Thunder Flame. Paano nila ito maaalis sa kanyang katawan? Habang pinagmamasdan niya ang ama na sumisigaw sa gitna ng itim na apoy, patuloy lamang ang pag-agos ng kanyang mga luha. Si Si naman ay patuloy na umiiwas sa mga Thunder Flame habang nakatingin sa sariling mata sa kanyang palad. Huli na ba ang lahat? Bigla. Hush! Isang puting anino ang dumaan sa kanilang harapan. Hindi nito pinansin ang mabagsik na Thunder Flame. Diretso nitong niyakap ang naghihirap na si Zufan. Pagkatapos, marahang idinikit ng babae ang kanyang mga labi sa labi ni Zufan. Hugh! Isang malakas na ipuipo ang bumalot sa kanilang dalawa. Mula sa babaeng nakaputi ay sumiklab ang isang dalisay na puting liwanag na unti-unting bumalot sa kanilang mga katawan. Kasabay nito, nabuo ang isang napakagandang formation na nagpayanig sa buong mundo. Mula sa lahat ng direksyon, rumagasa ang walang katapusang spiritual energy patungo sa kanilang dalawa. Kasabay nito, ang itim na Thunder Flame ni Zufan ay tila baha na nagsimulang dumaloy patungo sa babae. Mahinang nabulong ni Kiaor. Mother. Biglang nanlaki ang mata ni Sigi. Pinagmasdan niya ang rumaragasang spiritual energy at biglang natawa. May pag-asa pa. Ang batang iyan siguradong nagligtas ng mundo sa nakaraang buhay niya para magkaroon ng ganitong klasing swerte. Hahaha! Magagawa na nating isil ito. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mata. Nagningning ang natitira niyang mata sa matinding determinasyon. Sa isang madilim na kalawakan, ang itim na apoy ay kumalat sa bawat sulok, nilalamon ang 500 metrong makulay na dragon. Umuungol ito sa matinding sakit habang ang dati nitong makintab na kaliskis at matatalas na kuko ay unti-unting kinakain ng nagdangalit na apoy. Sa loob lamang ng ilang sandali, lumiit ang dambuhalang dragon hanggang sa maging 1/4 na lamang ng dating laki nito. Pumikit ito at marahang napabuntong hininga. Isinuko na niya ang lahat ng pag-asa. Kapag tuluyang namatay ang aking kaluluwa, mabubura na rin ako sa mundong ito. Tahimik niyang ipinikit ang mga mata, tinanggap ang nalalapit na wakas. Noong una ay handa na siyang mamatay. Ngunit nang ialay ni Sigi ang sarili nitong mata upang iligtas siya, muling nabuhay ang kanyang pag-asa. Ngayon, maging si Si ay wala na ring magawa upang iligtas siya sa kapahamakang ito. Dahil sa pag-asang iyon, muli lamang siyang nakadama ng panghihinayang. Buhay man o kamatayan, Zufan, hindi ba't matagal mo nang tinanggap ang lahat? Napangiti ang dragon. Nawala ang sakit sa kanyang puso at hinayaan na lamang niyang sunugin siya ng itim na apoy. Hugh! Biglang may malamig na simoy ng hangin na dumaan sa madilim na espasyong iyon, dumampi sa apoy at sa katawan ng dragon.
Napatigil ang dambuhalang dragon. Nasaan ang sakit? Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nasaan ang thunder flame? Muling humaplos ang malamig na hangin. Kasabay nito ay bumuhos ang isang dalisay na liwanag, tila mga alitaptap na nagsisiliparan sa dilim. Unti-unti nitong binigyan ng kulay ang madilim na mundo at nagdala ng pag-asa sa puso ng dragon. Bakit napakapamilyar ng liwanag na ito? Tahimik siyang nakatitig. Habang bumabalot sa kanya ang liwanag, naramdaman niyang tila pinapawi nito ang lahat ng sugat ng kanyang kaluluwa. Isa-isang naghilom ang kanyang mga pinsala hanggang sa muli siyang maging isang maringal at makapangyarihang dragon. Anong nangyayari? Mamamatay na sana ako, bakit buhay pa ako? Saan nanggaling ang liwanag na ito? Nailigtas ba talaga ako ni Senior CE? Makakabalik pa ba ako kay King Cheng at maipagpapatuloy ang laban sa Invincible Sword? Malakas siyang umatungal sa tuwa habang agad niyang ibinalik ang kanyang kamalayan sa tunay niyang katawan. Nasa paligid pa rin ang apocalyptic thunder flame, ngunit biglang nawala ang matinding sakit ni Zufan. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Pagkakita niya sa nasa harapan, nanlaki ang kanyang mga mata. King Cheng ni. Mahigpit siyang niyayakap ni Chu King Cheng habang magkadikit ang kanilang mga labi. Nananatiling hungkag ang kanyang mga mata, ngunit kumikilos siya ayon lamang sa likas na damdamin ng kanyang puso. King Cheng, bitawan mo ako, dali. Nanginginig ang mga mata ni Zufan nang makita niyang ang naggangalit na thunder flame ay bumabalot sa kanilang dalawa. Sinubukan niyang itulak palayo ang pinakamamahal upang hindi ito madamay. Ngunit laking gulat niya nang mapagtantong wala na siyang lakas kahit igalaw man lamang ang isang daliri. Nalito siya. Napangiti si Sigi. Gising ka na pala. Hehehe bata, hindi ko alam kung anong kabutihan ang ginawa mo sa nakaraan mong buhay para magkaroon ng isang taong handang ialay ang sariling buhay upang iligtas ka sa ganitong desperadong sitwasyon. Napakaswerte mo. Ipalit ang buhay niya sa akin. Ngayon lamang napagtanto ni Zufan ang nangyayari. Unti-unting lumilipat ang thunder flame mula sa kanyang katawan patungo kay Chu King Cheng na siya ngayon ay sinusunog nito. Napasinghap siya. Ngunit wala siyang magawa. King Cheng, umalis ka. Ayokong iligtas mo ako, umalis ka na. Hindi siya narinig ni Chu King Cheng. Patuloy lamang siyang nakatingin gamit ang kanyang walang buhay na mga mata habang ginagamit ang sariling Yuan Qi upang akuin ang lahat ng thunder flame mula kay Zufan. Nadurog ang puso ni Zufan. Mula sa kanyang kanang mata at sa hungkag na kaliwang mata ay dumaloy ang mapapait na luha. King Cheng, umalis ka, hindi ko kailangang mailigtas eh. Yumiling si Sigi. Bata, hindi mo talaga alam kung gaano ka pinagpala. Sumulyap siya kay Zufan. Ang thunder flame na yan ay napakalakas. Kailangan nito ng tamang sisidlan upang mapigil ang buong kapangyarihan nito. Ngunit ang babaeng ito ay nagtataglay ng empty spirit body. Alam mo ba ang ibig sabihin yon? Mula pa noong sinaunang panahon, halos walang nakakaunawa sa tunay na kahulugan ng pangangatawang iyan. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ang Heavenly Sovereign ay nagtataglay rin ng empty spirit body. Iyon ang dahilan kung bakit nagawa niyang likhain ang Divine Eye of the Void at maabot ang pagiging sovereign sa pamamagitan ng dao ng kalawakan. Ngayon ay tila naunawaan ni Zufan. Ibig sabihin mayroon siyang kaparehong katawan ng Heavenly Sovereign. Kaya niyang gampanan ang tungkulin ng Divine Eye of the Void bilang sisidlan ng marahas mong thunder flame. Ang kanyang kaluluwa ay isang domain soul na nagsasanay sa mga formation. Sa lakas ng isang tao lamang, kaya niyang bumuo ng isang formation. Ang formation na ito ay napakalalim. Hindi ito ginagamit sa pakikipaglaban, kundi sa pagliligtas. Kanina'y malapit nang maglaho ang iyong kaluluwa, ngunit nailigtas ka niya sa tamang oras. Kahit mawala pa ang thunder flame sa katawan mo, mawawasak pa rin sana ang iyong kaluluwa. Ngunit ngayon, buo na muli ang iyong pinakapundasyon. Wala nang makahahadlang sa iyong pag-abot sa pagiging sovereign. At ang lahat ng ito ay dahil sa babaeng ito. Napanginig si Zufan. Bilang isang dalubhasa sa formations, agad niyang nakilala ang ginagamit nitong aray. Cosmic Soul Nurturing Array. Paano niya nalaman ang formation na ito? Bakit alam mo rin ito? Patuloy ang pagdaloy ng kanyang mga luha habang nakatingin kay Chu King Cheng. Akala ko sinira ko na ang formation na yon.
Napabuntong hininga si Siggy. Kahit isa akong sacred beast, nakikita kong ang formation na ito ay gumagamit ng sariling kaluluwa upang pagalingin ang iba, isang buhay kapalit ng isa pang buhay. Bawat kaluluwa ay natatangi. Iyon ang dahilan kung bakit nagdudulot ito ng banggaan ng mga kaluluwa. Kaya tanging ang may empty spirit body lamang ang kayang gumamit nito. Tumango siya. Batay. Walang sinuman ang basta-basta mag-aalay ng sarili niyang kaluluwa upang maging gamot ng iba. Maliban na lamang kung ginagawa niya yon para sa isang taong pinakamahalaga sa kanyang buhay. Napakaswerte mo. May isang taong handang isuko ang lahat para lamang mailigtas ka. Hindi na napigilan ni Zufan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Tahimik siyang tumitig sa walang buhay na mga mata ni Chu Qingcheng habang ang kanyang puso ay pinupunit ng matinding sakit. Ang laman ng puso niya ay ako lamang ngunit hanggang ngayon hindi pa rin niya ako nakikilala. Kiao-er. Ibalik mo siya. Nagulat si Kiao-er at agad na humakbang. Huli na. Mahinang sabi ni Siggy. Pareho na silang naapektuhan ng Thunder Flame. Kapag inalis mo ang babae ngayon, pareho silang mamamatay. Kung pababayaan natin itong magpatuloy, mabubuhay ang batang ito. Dalawa ang pagpipilian. Maaaring mamatay kayong dalawa. O isa lamang. Alam ko namang matalino ka. Alam mo kung alin ang tamang piliin. Mariing umiling si Zufan. Kung ganoon mamamatay akong kasama niya. Kung gusto mo yon, ikaw mismo ang magtaboy sa kanya. Huwag mong idamay ang munting Thunder Phoenix. Mariing sabi ni Siggy. Itinuturing kanyang ama at ang babaeng ito bilang ina. Kung siya ang maghihiwalay sa inyo, habang buhay niyang dadalhin ang kasalanang iyon. Bilang isang amay, hindi mo dapat ipapasan sa sarili mong anak ang ganoong pasanin. Senior C, kayo na lang. Ayoko. Masungit na sagot ni Siggy. Inalis ko ang sarili kong mata para sayo. Kung hahayaan lang kitang mamatay ngayon, masasayang lang ang isinakripisyo ko. Sinulyapan niya ang umiiyak na si Kiao-er. Ito ang pag-ibig. Isang bagay na pinagdaanan ng bawat sovereign. Kailangan niyang maranasan ang sakit na ito. Ngunit, amay. Nag-aalangan si Kiao-er habang pinapanood si Zufan na pilit inilalayo si Chu Qingcheng. Ngumiti si Siggy. Ubos na ang yuan ki niya dahil sa Thunder Flame. Wala na siyang lakas. Kaya wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang ating pasya. Sumulyap si Siggy sa kanilang dalawa. Halos lahat ng Thunder Flame ay lumipat na kay Chu Qingcheng. Kaunti na lamang ang natitira kay Zufan. Ngunit hindi na rin kayang akuin ni Chu Qingcheng ang natitira. Habang dumarami ang Thunder Flame sa kanyang katawan, lalo rin siyang mabilis na nasusunog. Sa ganitong takbo, mauunang lamunin ng apoy si Chu Qingcheng bago pa tuluyang mailipat ang lahat. Napaisip si Siggy. Pagkatapos ay napatingin siya sa tatlong banal na espada. Hindi sapat ang lakas ng babae lamang. Kailangan nating palakasin ang formation. Isang pitik ng kanyang daliri. Lumipad palapit ang tatlong Divine Sword habang mahina siyang nagsalita. Ang formation na ito ay humihiram ng kapangyarihan ng siklo ng kalangitan. Kailangan nito ang 5 elemento bilang pundasyon upang maipakita ang tunay nitong kapangyarihan. Ngunit wala tayo nyon. Kaya ang magagawa ko lamang ay palitan ng lupa, tubig, apoy, at hangin. Kinuha ni Heaven Sealing Siggy ang Soaring Sword at itinarak ito sa isang bahagi ng paligid ni Chu Qingcheng. Soaring Sword kumakatawan sa walang hanggang lupa. Ding! Tumayo ang Soaring Sword sa kaliwa ni Chu Qingcheng, nagliliwanag sa matingkad na kulay pula. Heaven Sealing Sword kumakatawan sa rumaragasang tubig. Ding! Tumimo ang Heaven Sealing Sword 3 metro ang layo. Decimating Sword kumakatawan sa naglalagablab na apoy. Ding! Muling bumaon ang espada sa itinuro ni Siggy. Ngunit nanatili ang isang problema. Napakunot ang noo ni Siggy. Bigla. May isang mahinang sipol na narinig. Sa harap niya ay kusang lumutang ang isang itim na espada, bahagyang nanginginig ang talim nito. Vaulting Sword. Sandaling napatitig si Heaven Sealing Siggy sa itim na espada bago siya tila natauhan. Anong nangyari sa'yo? Halos hindi na kita nakilala. Biglang lumiwanag ang kanyang mata. Nagpalit na ang espada ng Sword Spirit, hindi ba? Ding!
Mahinang umugong ang vaulting sword bilang pagsangayon. Kaya pala hindi ka nakisama sa 3 espada sa pag-atake sa akin. Ngayon ay naintindihan ko na nagpalit ka na ng amo. Hahaha. Tumawa si Siyi, ngunit agad ding naging seryoso. Talagang kahanga-hanga ang batang iyon. Nagawa pa niyang mapasunod maging ang espiritu ng isang banal na espada. Bilang tagapagmana ng Heavenly Sovereign, hindi na rin iyon katakataka. Ibig sabihin gusto mo ring iligtas ang iyong amo. CJ. Vaulting sword, kumakatawan sa walang hanggang hangin. Itinuro ni Heaven Sealing CD ang isang lugar. Agad na lumipad ang vaulting sword at tumarak ng eksakto 3 metro ang layo mula kay Chu Qingcheng. Nang mabuo ang 4 na divine sword, biglang umalingaw ang buong formation. Nyanig nito ang kalangitan at kalupaan. Unti-unting kumalat ang itim na thunder flame mula kay Chu Qingcheng patungo sa 4 na banal na espada, dahilan upang balutin din ang mga ito ng maiitim na kidlat. Nanginig ang katawan ni Chu Qingcheng. Sa pamamagitan ng formation, mas mabilis niyang hinigop ang natitirang apocalyptic thunder flame mula sa katawan ni Zhu Fan. Lumakas ang kanyang kakayahan. Ang sobrang thunder flame na hindi na kayang tanggapin ng kanyang katawan ay ipinasa naman ng formation sa 4 na divine sword. Lumipas ang kalahating oras. Tahimik lamang na pinanood ni Zhu Fan ang unti-unting paglipat ng thunder flame mula sa kanyang katawan patungo kay Chu Qingcheng. Hindi tumigil ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Kasabay nito ang walang katumbas na sakit sa kanyang puso. Patuloy na tiniis ni Chu Qingcheng ang lahat, kahit unti-unti nang kinakain ng itim na apoy ang kanyang katawan. Makalipas ang 2 oras. Tuluyan nang nawala ang huling bakas ng thunder flame mula kay Zhu Fan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Sigi. Bago pa muling makalikha ng panibagong thunder flame ang katawan ni Zhu Fan, agad niyang ipinadala ang kanyang asul na mata patungo sa walang lamang kaliwang socket nito. Pumasok ito roon habang naglalabas ng napakalamig na enerhiya. Nagngangalit pa rin ang Divine Eye of the Void. Nararamdaman nito ang bagong mata bilang isang kalaban. Nagningning ang 7 gintong halo nito at agad nagpakawala ng napakalakas na kapangyarihan. Sa kabutihang palad, nasa ika-7 antas pa lamang ang Divine Eye of the Void. Samantala, ang mata ni Sigi ay pag-aari ng isang sacred beast. Bagaman may pinsala na ito, sapat pa rin ang lakas nito upang supilin ang Divine Eye. Kung isinagawa lamang sana ito habang nasa katawan pa ni Zhu Fan ang apocalyptic thunder flame, tiyak na nanaig ang Divine Eye of the Void. Ngunit ngayong wala na ang pangunahing dahilan ng kaguluhan. Hindi na ito gaanong mapanganib. Kahit ang Heavenly Sovereign ay kinakailangang gamitin ang 2 mata upang maipamalas ang tunay na kapangyarihan ng Divine Eye. Mas madaling supilin ang isa lamang. Bago pa muling makalaban ang Divine Eye, inilabas ni Sigi ang kanyang palad. Isang napakalamig na ipo-ipo ang bumalot kay Zhu Fan. Kasabay nito, nagliwanag ang Heaven Sealing Eye na tuluyang binalot ang kanyang 2 mata. Nabalutan ng manipis na yelo ang mga mata ni Zhu Fan. Kasabay nito ay lumitaw ang isang mahiwagang selyo sa kanyang noo. Sa isang iglap, naglaho ang kanyang paningin. Tuluyan siyang nabulag. Hindi na niya nakita ang kanyang asawa na unti-unti nang sinusunog ng thunder flame. Hugh! Napabuntong hininga si Heaven Sealing Sigi. Batay. Nawala sa kontrol ang iyong apocalyptic thunder flame eye, kaya nadamay pati ang Divine Eye of the Void. Sa susunod na mahabang panahon, magiging napakahirap para sa iyong kontrolin ang 2 kakayahang iyon. Kaya isinelyo ko ang iyong mga mata. Iyon lamang ang paraan upang mailigtas sila. Kapag tuluyan ng gumaling ang Divine Eye of the Void, mauunawaan mo rin ang selyong inilagay ko sa apocalyptic thunder flame eye. Saka mo lamang ito muling mabubuksan. Kung patuloy mong aabusuhin ang thunder flame, ikaw rin ang mamamatay. Ginawa ko ito para sa ikabubuti mo. Kaya ingatan mo ang sarili mo. Qingcheng ni. Mahigpit na hinawakan ni Zhu Fan ang kamay ni Chu Qingcheng. Hindi na niya kailangan ng paningin. Naririnig niya ang pagsitsit ng thunder flame habang unti-unti nitong nilalamon ang katawan ng kanyang asawa. Kinagat niya ang kanyang labi. Qingcheng ni. Kausapin mo ako Kahit ilang salita lang Bakit mo gustong iligtas ako? Tahimik lamang na nakatitig si Chu Qingcheng. Wala pa ring anumang emosyon sa kanyang mukha habang kinakain ng thunder flame ang kanyang laman.
Pagkaraan. Marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Unti-unti ring naglaho ang kanyang buhay. Isang napakasakit na sigaw ang umalingaw-ngaw. Nabaliw sa dalamhati si Zufan. Hindi man lamang siya makaiyak dahil sa selyong bumabalot sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga si Sigi. Walang kahihiyan sa pagluha ng isang lalaki. Sa matinding kalungkutan, ang pag-iyak ang nagpapagaan ng puso. Ngunit mukhang kahit iyon ay ipinagkait sa iyo ng aking selyo. Napatingin siya kay Chu Qingcheng. Hindi na rin siya maililigtas. Naway mapayapa ang kanyang pagpanaw. Punang paggalang ang kanyang mga mata. Ang mga tao, ang pinakakakaibang nilalang, kayang gumawa ng sukdulang kasamaan. Ngunit mayroon ding karapat-dapat hangaan. Patuloy na sumisigaw si Zufan. Namumula ang kanyang mukha habang inilalabas ang lahat ng sakit sa kanyang puso. Hindi na niya kayanin ang bigat ng dalamhati. Sa gilid naman, tahimik na umiiyak si Kiaor. Pinipigilan niya ang kanyang paghikbi. Ayaw niyang dagdagan pa ang paghihirap ng kanyang ama. Napabuntong hininga si Sigi. Mas lalo nang nagiging tao ang batang Thunder Phoenix, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko iyon kinamumuhian. Nalungkot din siya habang pinagmamasdan si Chu Qingcheng na halos tuluyan ng lamunin ng Thunder Flame. Halos maubos na ang kanyang katawan. Ang kaluluwa na lamang ang natitira. Kapag naglaho rin yun, makakapagpahinga na siya. Binigyan mo ako ng huling mumunting pag-asa sa sangkatauhan. Qingcheng. Kasabay ng huling sigaw ni Zufan. Isang luha na kumikislap sa 7 kulay ang lumusot mula sa nagyelong selyo sa kanyang mga mata at dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Nagulat si Heaven Ceiling Sigi. Paano nangyari yon? Kahit ang apocalyptic thunder flame ay hindi makalabas sa aking selyo. Paano nakalusot ang isang luha? Hindi niya maintindihan. Para bang sinampal ang lahat ng kanyang kaalaman. May butas ba ang aking selyo? Ngunit kahit mayroon, imposible pa ring makalusot ang isang simpleng luha. Samantala, hindi na alam ni Zufan ang nangyayari. Sa sobrang sakit, nawalan siya ng malay. Ngunit ang 7 kulay na luha ay patuloy na bumagsak. Dumapo ito sa katawan ni Chu Qingcheng na patuloy pang sinusunog ng Thunder Flame. Biglang sumabog ang makulay na liwanag. Sa isang iglap, nabura ang lahat ng itim na apoy. Kasabay nito, isang maliit na puting sinag ang lumabas mula sa katawan ni Chu Qingcheng na babalutan ng 7 kulay na liwanag. Tumigil ito sa harap ni Sigi. Nanlaki ang kanyang mata. Ang Undying Sovereign Path. Hindi makapaniwalang napatingin siya kay Zufan. Paano ito posible? Paano nagkaroon ang batang ito ng proteksyon ng isang Sovereign Path? Ang 10 Sovereign lamang ang Biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Sino ba talaga ang batang ito? Nagulat si Kiaor at itinuro ang makulay na liwanag. Uncle Si Yi. Ano po yon? Malalim ang tinig ni Si Yi habang nakatingin dito. Kapag lubos na naunawaan ng isang nilalang ang dao, nagiging ninuno siya ng landas na yon. Iyon ang tinatawag na sovereign. Mula roon ay nabubuo ang kanyang sovereign path, ang landas na ipinagkaloob ng langit. Habang nananatiling matatag ang landas na yon, hindi siya tunay na mamamatay. Napakabigat ng kanyang tinig. Ang liwanag na ito ay tanging mga nakakaunawa lamang sa 10 landas ng langit ang maaaring magtaglay. Iyan ang sovereign path. Ang pinakapuso ng kanilang paniniwala. Hanggat hindi ito nasisira, hindi rin sila tunay na mawawala. Kanina'y halos mabura na ang kaluluwa ng babae. Ngunit iniligtas ng sovereign path ang huling bakas nito. Napuno ng tuwa si Kiaor. Ibig sabihin, maliligtas si Ina. Siyempre, hindi lamang siya maliligtas. Mapoprotektahan pa siya ng sovereign path. Sa buong mundo ilan lamang ang may kakayahang saktan siya. Tahimik na napatingin si Sig kay Zufan na wala pa ring malay. Kumikislap ang kanyang natitirang mata. Batang Thunder Phoenix. Sino ba talaga ang iyong ninong? Bakit alam niya ang isa sa 10 landas ng langit? Nagulat si Kiaor. Ngunit marahan lamang siyang umiling. Tumingin si Sigi sa malaking butas sa kalangitan na nilikha ng Thunder Flame.
Unti-unti na itong naghihilom. Inabot niya ang 7 kulay na liwanag at marahang inihagis ito sa loob ng butas. Sa sandaling makapasok ito, tuluyan nang nagsara ang siwang sa kalangitan. Napangiti si Siggy. Ano man ang pinagmulan ng Sovereign Path na ito, napaka-espesyal ng batang iyon. Mas mabuting mapalapit ako sa kanya. Ngumiti siya habang pinagmamasdan ang tuluyang pagsara ng kalangitan. Batang babae. Magkikita tayong muli sa Sacred Domain. Hahaha ni. Isang malakas na dagundong ang biglang umalingaw sa buong kalangitan. Bagamat maliwanag ang bughaw na langit at sumisikat ang araw, isang makulay na 7 kulay na liwanag ang biglang bumalot sa buong mundo. Ang kakaibang enerhiya ay rumagasa sa himpapawid na parang dambuhalang alon, dahilan upang manginig ang lupa at ang mismong kalangitan. Lahat ng nilalang ay nakaramdam ng napakalaking presyon. Ang mga ordinaryong tao ay halos hindi makatayo, habang maging ang pinakamalalakas na eksperto ay nawalan ng kapangyarihan, na para bang naging mga karaniwang mortal lamang. Maging ang simpleng paglipad ay naging imposible. Sa loob ng isang napakalaki at maringal na palasyo sa gitna ng 7 Sacred Mountain sa Sacred Domain, isang grupo ng matatandang santo ang pilit na nananatiling nakatayo habang nanginginig ang buong paligid. Biglang pumasok ang isang matipunong lalaki na may balbas, halatang balisa. Mga kagalang-galang na santo. Ano ang nangyayari? Ano ang kakaibang pangyayaring ito? Sumagot ang isa sa mga santo ng may mabigat na tinig. Hindi rin namin alam. Ngunit ang buong mundo ay nasa kabuluhan. Sa loob ng mahigit 1,000,000 taon naming pamumuhay, ngayon lamang kami nakasaksi ng ganitong pangyayari. May malaking pagbabago na nagaganap. Hanapin niyo sa mga sinaunang tala ang anumang kaugnay nito. Malapit nang magbago ang mundo. Agad yumuko ang lalaki at nagmadaling umalis. Samantala, sa Ruby Cloud Sect ng Sacred Domain, ang mga babaeng Daoist ay hirap ding makatayo habang patuloy ang pagyanig ng lupa. Isang matandang babae ang nakasandal sa pader habang nakatingala sa makulay na liwanag sa kalangitan. Nababalot ng takot at pagkalito ang kanyang mukha. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi pa kailanman nakaranas ang Sacred Domain ng ganitong uri ng pagbabago. Ilang sandali lamang, mabilis siyang lumipad patungo sa direksyon ng liwanag, iniwan ang kanyang mga alagad. Sa isang tahimik at liblib na manor sa isang sulok ng Sacred Domain, isang lalaki ang kalmadong naglalaro ng chess sa tabi ng maliit na batis. Habang nanginginig ang buong Sacred Domain, ang lugar na iyon lamang ang nanatiling payapa. Biglang nagsalita ang lalaking nakaupo. May bagong Sovereign Path na lumitaw. Nagulat ang lalaking nakaitim na nakatayo sa tabi niya. Bumalik na ba siya? Hindi man lang natin naramdaman. Maingat na inilapag ng lalaki ang isang piyesa ng chess. Nariyan ang Sovereign Path ngunit wala ang may-ari nito. Kakaiba. Nagawa niyang ihiwalay ang sarili sa kanyang landas. Napakunot ang noo ng lalaking nakaitim. Ang Sovereign Path ang nagpapanatili ng kanyang buhay. Kung iniwan niya ito, nangangahulugan bang malapit na siyang mamatay? Tama. Tutugisin ko ba ang taong pinagkalooban niya ng landas? Ngumiti ang misteryosong lalaki sa dilim. Hindi na kailangan. Ang Sovereign Path ay maaari lamang matagpuan ng isang tunay na sovereign. Wala tayong paraan para kunin yon. At ang taong pinoprotektahan nito ay tiyak na hindi magtatagal bago mapansin ng buong mundo. Huminto siya sandali bago malamig na ngumiti. Isa pa, hindi lang ang kanyang Sovereign Path ang gusto ko, kundi pati ang kanyang mga tao. Muling bumagsak ang isang piyesa ng chess. Sa dilim, 2 mata ang kumislap. Ang kanang mata ay may 12 gintong singsing, habang ang kaliwa naman ay kumikislap sa kulay ube. Muling lumitaw ang iyong landas, ngunit kailan ka naman babalik? Hahaha. Ang kanyang malamig na halakhak ay tila umalingaw sa buong mundo. Pagkaraan ng halos 2 oras, unti-unting naglaho ang makulay na liwanag at humupa ang pagyanig. Gayunpaman, ang buong Sacred Domain ay naiwan sa matinding pagkalito. Ilan lamang sa pinakamatatandang nilalang ang nakaunawa sa tunay na dahilan ng kakaibang pangyayaring iyon, isa na rito si Heaven Sealing Siggy na nakangiting pinagmamasdan ang lahat. Napakatagal na simula nang mabuo ng 10 sovereigns ang kani-kanilang Sovereign Paths. Ngayon lamang muling nangyari ang ganitong kababalaghan. Lumapit si Kiaor at nagtanong, Uncle Siggy, ano po ba talaga ang nangyari? Bakit bigla akong nanghina? Ngumiti si Siggy.
Kapag ipinanganak ang isang sovereign path, nanginginig ang buong mundo. Ganoon din ang nangyari noon sa 10 sovereigns. Kapag tuluyan nang nakabalik ang sovereign path sa katawan ng may-ari nito, saka lamang matatapos ang hindi pangkaraniwang fenomenong ito. Biglang may naalala si Kiaor. Ibig sabihin tumango si habang nakatingin sa walang malay na si Zufan. Kapag nagising ang batang iyon, sabihin mong hindi pa tapos ang kapalaran nila ng babaeng iyon. Ngunit bigla siyang napakunot no. Ano po ang nangyayari? Napabuntong hininga si Sigi. Lintik paparating ang napakaraming makapangyarihang tao. Halatang ako ang pakay nila. Tiningnan niya ang kanyang sugatang katawan at napailing. Hindi ako natatakot sa kanila pero sa lagay kong ito, hindi ko sila kayang harapin. Hindi ba't sinasabi ng mga tao, ang marunong umatras ay marunong ding mabuhay? Kaya alis muna ako. Isang malakas na hampas ang ginawa niya sa napakalaking tipak ng yelo. Kasabay noon, nagsimulang umurong ang makapal na itim na ulap habang mabilis na gumagalaw ang buong karagatan. Sina Zufan at Kiaor ay sakay din ng tipak ng yelo kaya isinama sila ni Sigi papunta sa kailaliman ng North Sea. Nagulat si Kiaor. Sandali. Anong ginagawa mo? Sagot ni Sigi. Hindi mo mararamdaman pero napakaraming eksperto ang paparating. Wala akong balak makipaglaban sa kanila ngayon. Mabilis na lumayo ang dambuhalang yelo. Samantala, sa labas ng itim na ulap, muling nakatayo sina Bailiyutian at ang 3 Sword Kings matapos ang matinding pagyanig. Habang unti-unting naglalaho ang itim na ulap, nakita nilang wala ni Bakas ni Zufan. Napabuntong hininga si Bailiyutian. Buhay pa rin ang Sea Demon. Mukhang namatay na si Zufan. Takot na nagsalita si Bailiyuyon. Kahit malubha na ang sugat ng Sea Demon, ganoon pa rin kalakas ang kapangyarihan nito. Sa huli, siya pa rin ang nagwagi. Tahimik lamang si Bailiyutian, halatang nanghihinayang sa pagkawala ng isang karibal na lubos niyang kinilala. Samantala, si Bailiyu ay tahimik na nakakuyom ang kamao habang pinipigilan ang sakit sa kanyang dibdib. Ganito na lang ba talaga natapos ang lalaking iyon? Ngunit biglang may malakas na ugong mula sa himpapawid. Nang tumingala sila, milyon-milyong cultivator ang bumalot sa buong kalangitan. Marami sa kanila ang umiiyak, alam na alam nilang malamang ay mamamatay sila sa laban. Gayunpaman, walang sinuman ang umatras. Taglay ang huling habilin ni Zufan, sama-sama silang sumugod upang patayin ang Invincible Sword. Ngunit walang kaalam-alam sina Bailiyutian sa tunay nilang layunin. Napangiti si Bailiyuyon. Patriarch! Dumating na ang hukbo ni Prime Minister Bailey. Sa wakas, masasakop na natin ang Northern Lands. Ngunit biglang kumunot ang noo ni Bailiyutian. Sandali, bakit hindi sila mukhang mga tao ng Central Area? Tahimik siyang tumitig sa naggangalit na hukbo. At bakit pakiramdam ko tayo ang puntirya nila? Nagkatinginan ang 3 Sword Kings. Ngayon lamang nila napansin ang nagbabagang pagnanasa sa pagpatay na nakatuon hindi sa Sea Demon kundi sa kanilang 4. Invincible Sword. Kung may lakas ka, lumaban ka sa amin. Invincible Sword. Anak ka ng salot. Kahit mamatay ako ngayon, mumultuhin kita habang buhay. Invincible Sword. Isa sa atin ang mamamatay. Kukunin ko ang bungo mo at gagawin kong arinola. Sunod-sunod ang masasakit at bastos na sigaw mula sa napakalaking hukbo habang bumabagsak sila mula sa himpapawid na parang maitim na ulan. Alam nilang wala na silang pag-asang mabuhay. Kung mamamatay rin lang sila, bakit pa sila matatakot magmura? Ang dati kinatatakutang Invincible Sword ay ngayon nilalait at minumura ng mga taong handa ng mamatay. Naguluhan sina Invincible Sword at ang 3 Sword Kings. Sino ang mga taong ito? Kahit ang mga pinuno ng 4 na lupain ay gumagalang sa kanila, ngunit ang mga hamak na cultivator na ito ay walang takot na minumura sila. Para bang kusang naghahanap ng kamatayan. Lumapit si Bailiyuyon at yumuko. Patriarch, hayaan niyo akong turuan ng leksyon ang mga walang hiyang ito. Ngunit malamig na umiling si Bailiyutian. Hindi. Ako ang kanilang minumura. Kaya ako rin ang may karapatang pumatay sa kanila. Mga mangmang. Naglakas loob pa kayong hamakin ako. Ipapatikim ko sa inyo ang kapalit niyan. Kumislap ang Sundering Sword sa kanyang kamay. Nagkulay lila ang kalangitan habang nagtipon ang napakalakas na kidlat. Sa isang simpleng paghataw ng espada, isang napakalawak na alon ng espada ang rumagasa sa hukbo.
Kasabay nito ang pagbuhos ng napakaraming kidlat. Sa isang iglap, libu-libong tao ang naglaho at naging abo. Nang humupa ang pag-atake, isang mahabang bakas ng nasunog na lupa ang naiwan. Isang atake lamang. 10,000 buhay ang nabura. Bagamat tila walang laban si Invincible Sword kay Heaven Sealing Sea, isa pa rin siyang Diyos sa mortal domain. Agad na yumuko si Bailiyuyon. Napakadakila ng kapangyarihan ng Patriarch. Walang sinumang makakatapat sa inyo. Hahaha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi natuwa si Bailiyuchan. Matapos niyang masaksihan ang laban ni Zufan at Yi, ang mga papuring iyon ay tila pangungutya na lamang. Bigla niyang sinampal si Bailiyuyon. Lumipad ito ng mahigit 100 metro bago bumagsak sa lupa habang sumusuka ng dugo. Nagulat ang lahat. Napaupo si Bailiyuyon habang tulala. Samantala, muling umubo si Bailiyuchan. Dugo na may nagyelong-yelo at nagliliyab na apoy ang lumabas sa kanyang bibig. Galit niyang ipinakita ito. Ito ba ang sinasabi mong pinakamalakas sa mundo? Hindi mo ba nakita ang kapangyarihan ng Sea Demon? Paano mo pa rin nasasabing ako ang pinakamalakas? Nag-atubiling sumagot si Bailiyuyon. Patriarch Sea Demon po yon. Ngunit sa mga tao kalokohan. Kung tao laban sa halimawang usapan, bakit nagawang sugatan ni Zufan ang Sea Demon habang ako ay hindi? Mariing tinitigan niya si Bailiyuyon. Hindi ko kailangan ng sipsip. Ang kailangan ko ay mga taong may silbi. Naunawaan mo ba? Agad yumuko ang lahat. Opo, Patriarch. Ngunit hindi pa rin humuhupa ang kanyang mga sugat. Sa bawat pag-atake niya, mas lalo lamang lumalala ang kondisyon ng kanyang katawan. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin. Para sa kanya, hindi karapat-dapat gamitin ang buong lakas laban sa mga hamak na cultivator. Ngunit hindi niya alam. Ang unang hukbo ay simula pa lamang. Muli na namang napuno ang kalangitan ng panibagong alon ng mga cultivator. Kasabay nito ang panibagong bugso ng mga panlalait. Invincible Sword. Lumaban ka. Duwag. Akala mo kung sino kang pinakamalakas. Hindi ka invincible. Delusyonado ka lang. Kung gusto mong mabuhay, lumuhod ka at gumapang sa pagitan ng mga binti ko. Hahaha. Namula sa galit ang mukha ni Bailiyuchan. Halos hindi na niya matiis ang mga pang-insulto. Mga peste. Muli niyang itinaas ang Sundering Sword. Ngunit bago pa man niya ito maihataw, bigla siyang napasukan ng dugo. Agad siyang inalalayan ng 3 Sword Kings. Patriarch. Nagboluntaryo muli si Bailiyuyon. Hayaan na ninyo kami. Hindi sila karapat-dapat sa inyo. Ngunit itinulak lamang siya ni Bailiyuchan. Hindi. Ako ang hinahamon nila. Kung hindi ko sila haharapin, mapapatunayang tama ang kanilang mga sinasabi. Sa kabila ng lumalalang sugat, muli siyang humataw. Isa na namang napakalaking alon ng espada ang rumagasa. Libu-libong tao ang muling naglaho. Ngunit kapalit nito, mas lalo ring lumala ang kanyang mga sugat. Habang nangyayari yon, sa labas ng Sea Bright Sect, tahimik na minamasdan ni Leng Wuchang ang paulit-ulit na pagsiklab ng lilang kidlat sa malayo. Humarap siya sa susunod na pangkat ng 10,000 sundalo. Tandaan ninyo maaaring hindi na kayo makabalik. Ngunit ang kailangan lamang ninyong gawin ay insultuhin ang Invincible Sword. Napakataas ng kanyang pagmamataas. Kapag nagalit siya, gagamitin niya ang kanyang lakas laban sa inyo. Alam kong wala na kayong babalikan. Ngunit sa bawat sandaling mapapagod siya sa inyo mas lalaki ang tsansa ng mga susunod na grupo na mabuhay. Ang inyong sakripisyo ang magbibigay ng pag-asa sa inyong mga kapatid. Biglang umalingaw ang sigawan ng buong hukbo. Walang ni isa ang umurong. Sa gilid, napabuntong hininga ang isang elder. Tunay ngang kahanga-hanga ang Luo clan. Napakatalino ni Sir Leng. Inayos niya ang bawat pangkat upang ang mga may pamilya at malalapit na kaibigan ay nasa pinakahuling hanay. Dahil dito, mas lalo silang magsasakripisyo para sa isa't isa. Mahinang ngumiti si Leng Wuchang. Ito lamang ang pinakamabisang paraan. Sa taktika ng Human Wave, walang saysay ang pormasyon ng mga hindi magkakakilala. Ito ang pinakamainam na ayos. Tumango ang elder at umalis upang ipatawag ang susunod na grupo. Pagkaalis nito,
Naglaho ang ngiti ni Leng Wuchang. Malamig siyang napangisi. Talagang walang pag-aalinlangan ang mga pinuno ng apat na lupain na gamitin ang buhay ng iba para sa sarili nilang kapakinabangan. Biglang may malambing na boses na nagsalita mula sa kanyang likuran. Sir Leng, hinahamak ba ninyo ang mga taong ganoon? Nagulat siya at agad lumingon. Si Shuang-er ang nakatayo roon. Magalang siyang yumuko. Hindi ko inaasahang makita kayo rito, Miss Shuang-er. Napakalungkot niyo sa tuwing may namamatay. Bakit kayo narito sa gitna ng digmaan? Mahinang ngumiti si Shuang-er. Hindi lahat ng digmaan ay malupit. Sa katunayan, nagpapasalamat ako sa inyong plano. Dahil dito, mababawasan ang mga mamamatay. Ipinag-utos lamang ni Brother Zuo na palibutan ang Invincible Sword. Kayo ang nagbigay ng pinakamabisang paraan. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-insulto sa kanya, mapipilitan siyang gamitin ang natitira niyang lakas. Mas mabilis siyang mapapagod. At mas kaunti ang mamamatay bago tuluyang bumagsak. Tahimik na tumango si Leng Wuchang. Ngunit mapait ang kanyang ngiti. Iyon na ang iniisip ng clan head. Ngunit pakiramdam ko hindi iyon ang tunay na layunin ni Steward Zuo. Nagulat si Shuang-er. Bakit niyo nasabi yon? Matalim na kumislap ang mga mata ni Leng Wuchang. Naniniwala ka bang walang ibang paraan si Steward Zuo upang harapin ang Invincible Sword? Sandali siyang tumigil bago malamig na nagsalita. Ang tunay niyang plano ay ang parehong panig ang mawala ng lakas at magkapinsalaan. Nanginginig si Shuang-er at hindi makapaniwalang tumitig kay Leng Wuchang. Hindi maaari. Si Kuya Zuo ang Grand Marshal ng ating mga lupain. Bakit niya gagawin ang ganoong bagay? Bahagyang umiti si Leng Wuchang. Grand Marshal. Pansamantala lamang ang katungkulang iyon. Kung tutuusin, para lamang niya itong hiniram. Kapag natapos ang digmaan, may mananagot sa lahat ng nangyari. Ngayon, napilitan ng apat na pinuno ng mga lupain na igalang at pagkatiwalaan si Steward Zuo dahil nasa gitna sila ng krisis. Ngunit kapag natapos ang laban, mawawala ang halaga ng titulong Grand Marshal. Humaplos siya sa kanyang balbas habang tumitindi ang ngiti. Manhid ba si Steward Zuo para hindi mapansing siya rin ang susunod na magiging target? Hindi. Napakatuso niya para hindi makita ang panganib. Huminto siya sandali bago muling nagsalita. Sa plano niya, mababagsak ang gitnang rehiyon, ang pinakamalaking hadlang. Kasabay nito, lubhang manghihina ang apat na lupain dahil sa napakalaking casualty. Kapag nag-away ang dalawang panig, ang ikatlo ang tunay na nakikinabang. Kaya ang tanong, para kanino ba talaga nagtatrabaho si Steward Zuo? Napabuntong hininga si Leng Wuchang. Iniisip ko tuloy kung magagalit siya sa akin dahil binawasan ko ang pinsalang gusto niyang idulot sa magkabilang panig. Kung mangyari man yon, isisisi ko na lang sa clan head. Napakabuti kasi niya at labis ang awa sa sangkatauhan. Natawa siya ng marahan bago tuluyang lumayo. Tahimik na pinagmasdan siya ni Shuang-er habang malalim ang iniisip. Kung ganoon, hindi talaga siya nagbago sa loob ng napakaraming taon. Wala pa rin siyang pakialam sa kapakanan ng mga tao. Samantala, walang tigil ang pagyanig ng himpapawid. Sunod-sunod na alon ng mga sundalo ang sumasalakay kay Invincible Sword, ngunit bawat hampas lamang ng kanyang espada ay sapat na upang lipulin ang libu-libong buhay. Para bang walang katapusan ang mga taong handang mamatay. Nalilito ang apat na Sword Kings. Karaniwang sapat ng pumatay ng ilan upang takutin ang hukbo at patakbuhin ang mga ito. Ngunit ang mga sundalong ito ay tila nababaliw. Hindi sila umatras. Sa halip, kusa silang pumipila patungo sa kamatayan. Hindi nila alam na bunga ito ng estratehiya ni Zufan. Ipinaliwanag niya sa buong hukbo na ang tanging paraan upang mapabagsak ang Invincible Sword ay ang ubusin ang kanyang lakas sa pamamagitan ng walang humpay na pag-atake. Hindi mahalaga kung ilang buhay ang mawala. Basta't sa bawat taong mamamatay, mababawasan ang lakas ng kanilang kalaban. Sa ganoong paraan, ang kanilang kamatayan ay magkakaroon ng kabuluhan. Lalong pinatibay ni Leng Wuchang ang planong iyon sa paghihiwalay ng magkakamag-anak at magkakaibigan sa iba't ibang grupo. Sa isip ng bawat sundalo, mas matagal nilang mapapagod ang mga Sword Kings, mas malaki ang tsansang mabuhay ang kanilang mga mahal sa buhay na nasa susunod na mga hanay. Dahil dito, wala nang sinuman ang natakot sa kamatayan. Isa-isa silang sumugod ng buong tapang.
Makalipas ang panibagong bugso ng pag-atake, kapansin-pansin ang pagkapagod ni Invincible Sword. Namumutla na siya habang hingal na hingal at paulit-ulit na umuubo ng dugo. Lalong lumalala ang kanyang mga sugat. Agad na humarang si Bailiyuyu. Patriarch, magpahinga na po kayo. Ako na ang bahala. Sa wakas, hindi na tumutol si Bailiyuchan. Tahimik siyang umatras upang magpagaling habang si Bailiyuyu ang humarap sa panibagong alon ng mga sundalo. Patuloy pa rin ang walang tigil na pagmumura at panlalait ng hukbo, ngunit hindi na ito pinansin ng Patriarch. Mas mahalaga ngayon ang maibalik ang kahit kaunting lakas. Nang mapansin ni Leng Wuchang na umatras na si Invincible Sword at Sword King na lamang ang humaharap sa hukbo, agad niyang binago ang estratehiya. Sa halip na isang grupo lamang ang sumalakay sa bawat pagkakataon, 5 grupo na ang sabay-sabay niyang ipinadala. Dahil dito, napilitan si Bailiyuyu na ubusin ang sarili niyang lakas upang maprotektahan ang Patriarch. Hindi nagtagal, kinailangan na rin siyang palitan ng iba pang Sword Kings. Ngunit sugatan din ang mga ito. Unti-unti silang naubusan ng Yuan Qi. Dumating pa si Bailiyulei kasama ang Crown Prince upang tumulong sa depensa, ngunit hindi pa rin yon sapat. Kahit may isang malubhang sugatan, 2 normal, at 3 sugatang Sword Kings, hindi nila kayaning harapin ang walang katapusang pag-atake ng daan-daang milyong sundalo mula sa 2 lupain. Lumipas ang 3 araw. Halos wala nang natitirang Yuan Qi ang mga Sword Kings. 2/3 pa lamang ng hukbo ng kalaban ang naipapadala sa labanan. Hindi nila alam ang tunay na bilang ng kanilang kaharap. At habang tumatagal, lalo lamang silang nalulugmok. Hindi lamang ang kanilang lakas ang nauubos. Pati ang kanilang isipan ay unti-unti nang bumibigay. Sa wakas, sumabog sa galit si Bailiyuyu. Bailey Jingwei, hindi ba sinabi mong madali nating masasakop ang hilagang lupain? Nasaan ang ipinangako mong suporta? Bakit parang buong hukbo ng hilagang lupain ang nakatutok sa atin? Nasaan ka na? Nagbingit-ngit din sa galit ang iba pang Sword Kings. Lubos silang nagtitiwala sa plano ni Bailey Jingwei. Ngunit tila kabaligtaran ang lahat ng nangyari. Hindi nila alam na mas malala pa pala ang sitwasyon ni Bailey Jingwei. Sa hangganan ng hilagang lupain, nagwawala si Bailey Jingwei habang itinuturo ang mausok na larangan ng digmaan. Sumugod kayo. Bilisan inyo. Basagin inyo ang depensa ng hilagang lupain kahit anong mangyari. Halos mabasag ang kanyang mga ngipin sa sobrang galit. Zufan, lintik ka. Hindi pa tayo tapos. Pagsisisihan mo ang paggamit mo ng napakababang taktika laban sa akin. Namumula ang kanyang mga mata sa pag-aalala. 6 na araw nang kinukubkob ng 100 milyong sundalo ang Patriarch. Kumusta na kaya sila? Sana ligtas pa sila. Lalo siyang nagwala. Sumugod kayo. Kahit mamatay kayong lahat. Biglang umalingaw ang isang malakas na ugong ng dragon. Iwinasiwas ni Dan Qingshen ang kanyang espada. Sa isang bagsak lamang, daan-daang Genesis experts ang agad na nalipol. Kasunod nito ay tumunog ang isang napakagandang himig ng zither. Ngunit sa halip na musika, kamatayan ang dala nito. Nahati ang tunog sa 7 nakamamatay na Sword Key na agad nagpasabog sa mga katawan ng napakaraming mandirigma. Sa himpapawid, marahang tinutugtog ng lalaking nakaputi ang kanyang zither habang may payapang ngiti sa labi. Mag-ingat! Ang Zither Sword King! Sigaw iyon ng isang veterano mula sa hilagang lupain bago siya tuluyang sumabog na parang hinog na kamatis. Lumipad si Xiang Guanfion sa himpapawid at malamig na nagsalita. Akala mo ba si Zither Sword King lang ang dapat katakutan? Ibig mo bang sabihing mahihina kaming iba pang Sword Kings? Napabuntong hininga naman ang Wine Sword Immortal. Lagi na lang siyang nagpapasikat gamit ang zither niya. Sa ganitong takbo, sa kanya mapupunta ang lahat ng papuri. Tumawa siya bago dumura ng alak. Agad itong naging naglalagablab na gintong espada na bumagsak mula sa langit at pumatay ng libu-libong tao. Napatingin si Xiang Guanfion. Hindi ba yan ang decimating sword art ng Southern Lands? Napangiti ng mapait ang Wine Sword Immortal. Noon kaibigan ko si Murong Li. Pinayagan pa niya akong pag-aralan ang decimating sword sa loob ng 1 taon. Kaya ko ito natutunan. Napabuntong hininga siya. Ngayon malamang hindi na niya ako alukin ng alak. Kapag nasakop natin ang Southern Lands, lahat ng alak ay mapapasayo. Umiling lamang ang Wine Sword Immortal.
Hindi kailanman matutumbasan ng ninakaw na alak ang kusang ibinigay ng isang tunay na kaibigan. Hindi na nakapagpigil si Bailey Jingwei. Shangguan Fion. Winesword Immortal. Pinatawag ko ba kayo rito para magkwentuhan? Sumugod kayo. Napairap ang Winesword Immortal. Ayan na naman ang batang ito. Nagkibit balikat siya bago muling sumugod sa labanan, kasunod si Shangguan Fion. Halos manginig sa galit si Bailey Jingwei. Walang silbi ang mga banyagang Sword Kings na ito. Sa sandaling iyon, dumating ang isang mensahero. Prime Minister. May bagong ulat. Agad niyang inagaw ang Jade Slip at mabilis itong binasa. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Si Zhu Fan nawawala. At wala siya upang pamunuan ng alyansa. Napakagandang pagkakataon. Boom! Lumitaw si Buxingyon, ang sect leader ng Sun Sea Sect, sa gitna ng mga guho. Tahimik niyang pinagmasdan ang kidlat na kumikislap sa kalayuan. Napansin niyang humihina na ang lakas nito kumpara noong nakaraang araw, at habang lumilipas ang oras ay lalo itong nawawalan ng sigla. Napabuntong hininga siya bago nagsimulang maghanap sa paligid. Crack! May narinig siyang pagbitak ng malaking bato. Agad siyang napalingon at kumilos na parang kidlat. Sa isang palad na hampas, sumabog ang bunton ng mga guho at lumitaw ang halos wala nang malay na Ling Yuntian, ang sect leader ng Sea Bright Sect. Punit-punit ang kanyang kasuotan, gusot ang buhok, maputla ang mukha, at may dugo sa gilid ng kanyang bibig. Malayo siya sa dati niyang marangal na anyo. Sect leader Ling, ayos ka lang ba? Heto, lunukin mo ang healing pill na ito. Dadalhin kita sa ligtas na lugar upang makapagpagaling. Maingat siyang inalalayan ni Buxingyon at ipinasok sa bibig nito ang isang asul na tableta. Pagkatapos ay isinakay niya ito sa kanyang likuran at mabilis na lumipad. Sa wakas kumpleto na silang lahat. Ilang minuto ang lumipas. Dumating sila sa isang malaking tolda na nasa 10 milya ang layo mula sa Sea Bright Sect. Ang mga nagbabantay rito ay pawang mga nakaligtas na disipulo ng Sea Bright Sect. Agad nilang sinalubong si Buxingyon at tinulungan siyang ipasok si Ling Yuntian sa loob. Sa loob ng tolda ay maraming sugatan. Naroon ang Exalted Double Dragons, pati na rin ang 3 matatandang eksperto ng Shangguan Clan. Nakigtas silang lahat sa nakamamatay na pag-atake ni Invincible Sword dahil sa 3 Divine Swords, ngunit kapalit nito ay malubha silang nasugatan. Pagkakita kay Ling Yuntian, sabay-sabay silang natuwa. Sect Leader Ling Yi. Dahan-dahang iminulat ni Ling Yuntian ang kanyang mga mata. Nasaan ako? Ano ang nangyari? Napatawa si Exalted Heiran. Sect Leader Ling, mukhang napuruhan talaga ang ulo mo. Natalo tayong lahat at muntik ng mamatay. Kung hindi dahil kay Sect Leader Bu, matagal na tayong nalibing sa ilalim ng mga guho. Punong-puno ng pasasalamat ang kanyang boses. Siya ang ating tagapagligtas. Mabilis namang kumaway si Buxingyon. Huwag ninyo akong purihin. Nahihiya nga ako dahil hindi ako nakasama sa labanan. Maliit na tulong lamang ang nagawa ko. Umiling si Exalted Heiran. Kung sumama ka rin sa amin, malamang nakabaon ka rin ngayon sa mga guho. Wala sanang magliligtas sa aming matatanda. Sect Leader Bu, humihingi ako ng tawad sa lahat ng naging pagtatalo natin noon. Ngumiti si Buxingyon. Walang problema. Pare-pareho lang naman tayong lumalaban para sa isang layunin. Ngayon lamang lubos na naunawaan ni Ling Yuntian na si Buxingyon pala ang nagligtas sa kanilang lahat. Piliting bumangon, yumuko siya bilang pasasalamat. Biglang bumukas ang telo ng tolda. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng itim na balabal habang marahang tumatawa. Ikinagagalak kong makita na buhay pa kayong lahat. Tumingin siya kina Ling Yuntian, Exalted Double Dragons, at sa mga kinatawan ng Eastern at Southern Lands. Ngayong nasa ganito na kayo kahina, baka handa na kayong makinig sa aking payo. Malamig na sumigaw si Ling Yuntian. Sino ka? Ipakilala mo ang sarili mo. Tinanggal ng lalaki ang kanyang hood. Lumitaw ang isang tusong ngiti. Marahil ay hindi pa ninyo ako nakikilala. Ako ang punong ministro ng Sword Star Empire. Bailey Jingwei. Nagulat ang lahat. Ikaw si Bailey Jingwei. Bakit ka narito sa hilagang lupain? Paano ka nakalusot sa depensa ng Sea Bright Sect? Mga bantay. Hulihin siya. Agad na lumapit si Buxingyon upang dakpin siya. Ngunit itinaas ni Bailey Jingwei ang kanyang kamay.
Sandali. Napangiti si Buksingyon. Prime Minister Bailey, anong panibagong panlilinlang na naman ang balak mo? Kahit gaano ka katalino, isa ka lamang mahinang iskolar. Bahagyang umiti si Bailey Jingwei. Kung ganoon, bakit kayo kinakabahan? Pagkatapos ay tumingin siya sa mga sugatang matatanda. Nagpunta ako rito ng mag-isa at walang kasamang Sword King. Kapag natapos akong magsalita, maaari niyo akong bihagin. Ngunit natatakot ba talaga kayo sa isang matandang iskolar sa harap ng pinakamalalakas na eksperto ng 4 na lupain? Hindi ba niyo ako bibigyan kahit ng pagkakataong magsalita? Napatingin si Buksingyon kay Ling Yuntian. Pagkaraan ng ilang pag-ubo, mahina itong tumango at ipinag-utos na paalisin ang mga disipulo. Muling binalingan ni Buksingyon si Bailey Jingwei. Huwag mong akalaing maluloko mo kami. Nanatiling kalmado ang punong ministro. Mahinang nagsalita si Ling Yuntian. Prime Minister Bailey, ano ang pakay mo rito? Tahimik na naghintay ang lahat sa kanyang sagot. Napailing si Bailey Jingwei. Sa totoo lang, narito ako upang iligtas kayong lahat. Natigilan ang lahat. Ililigtas kami. Malakas na natawa si Exalted Heiran. Prime Minister Bailey, ayos ka lang ba? Kami ang may kontrol sa sitwasyon. Ayon sa pinakahuling ulat, halos hindi na makatayo ang inyong patriarch, samantalang milyon-milyon pa ang aming natitirang hukbo. At ikaw pa ang may lakas ng loob na sabihing ililigtas mo kami. Akala ko pa naman napakatalino mo. Mukhang pinalabis lang pala ang mga kwento tungkol sa'yo. Nagtawanan ang lahat. Ngunit nanatiling kalmado si Bailey Jingwei. Hinayaan muna niyang matapos ang kanilang pagtawa bago muling nagsalita. Tama kayo. Natalo ako sa pagkakataong ito. Alam kong malapit nang bumagsak ang Sword Star Empire dahil sa napakagandang plano niyo. Huminto siya sandali. Ngunit kasabay ng pagbagsak ng aking imperyo ang sarili ninyong kapahamakan ay nagsisimula na rin. Biglang nanahimik ang buong tolda. Nawala ang lahat ng ngiti. Mahigpit na tumitig si Ling Yuntian. Ano ang ibig mong sabihin? Bahagyang umiti si Bailey Jingwei. Hindi ba niyo naisip kung ano ang mangyayari pagkatapos ninyong magtagumpay? Mananalo kayo. Mapapabagsak ninyo ang Sword Star Empire. Ngunit kapalit nito unti-unti ring mawawala ang Sea Bright Sect, ang Double Dragon Manor, ang Shangguan Clan, maging ang Murong Clan. Sa huli pareho lamang tayong mabubura sa mundong ito. Malamig na umiti si Ling Yuntian. Kalokohan! Ang Sword Star Empire ang mawawasak. Wala kaming kinalaman dyan. Nagpatuloy siya. Kapag napatay namin si Invincible Sword, mawawala ang pinakamahalagang haligi ng inyong imperyo. Ngumiti si Bailey Jingwei. Tama. Ngunit huwag ninyong kalimutan, mayroon pa rin akong milyon-milyong sundalo at 4 na Sword Kings. Habang pagod at ubos na ang inyong lakas matapos labanan ang Patriarch, kaya pa rin naming wasakin ang 4 na lupain. Tumawa si Ling Yuntian. Hindi mangyayari yon. Kapag namatay si Invincible Sword, tatalikuran ka rin ng mga Sword Kings. Hindi na sila susunod sa'yo. Puno ng kumpiyansa ang mga matatanda. Ngunit mumiti lamang si Bailey Jingwei. Talaga ba? Saan nang gagaling ang kasiguruhan niyong ang unang gagawin ng mga Sword Kings matapos mamatay ang Patriarch ay ang pagtaksilan ako? Natigilan ang lahat. Walang sinuman ang nakasagot. Habang nakakunot ang noo, nagkatinginan ang matatandang nakaratay sa higaan bago muling itinuon ang tingin kay Bailey Jingwei. Ano ang ibig mong sabihin? Napailing si Bailey Jingwei at nagpakawala ng mapait na buntong hininga. Wala. Ang gusto ko lang ipaintindi ay tila bahagi tayong lahat ng isang napakalaking plano. Kapag naglalaban ang dalawa, ang ikatlo ang tunay na nananalo. Sa laban na ito, wala ni isa sa atin ang magiging tunay na nagwagi. Nanatiling naguguluhan ang lahat habang nakatitig sa kanya. Matapos huminga ng malalim, muling nagsalita si Bailey Jingwei. Sigurado akong ang matalinong tagapayo ninyo ay sinabi lamang ang gusto ninyong marinig tungkol sa magiging wakas ng digmaan. Kaya ako na ang magsasabi ng natitirang bahagi ng katotohanan. Una sa lahat, napakatuso ng planong ito. Kahanga-hanga ang lakas ng loob na ibuhos ang lahat ng puwersa laban sa Patriarch. Hindi ko inakalang magagawa ninyo yon. Ngunit hindi yon tunay na katapangan, kundi desperasyon. Ginamit lamang kayo. Aaminin ko, tinamaan niya ako sa pinakamahinang bahagi ko. Nang lusubin ko ang 4 na lupain,
ang layunin ko ay palakasin ang imperyo sa pamamagitan ng pagkuha ng mas maraming Sword Kings. Ngunit ang mga taong iyon ay hindi mapagkakatiwalaan. Kapag namatay ang Patriarch na siyang pumipigil sa kanila, sila mismo ang magiging pinakamalaking banta sa Sword Star Empire. Napangiti ang mga sugatan. Hindi ba't ito rin mismo ang sinabi ni Sir Zuo? Iyon talaga ang plano ni Sir Zuo. Kaya napilitan pang isugal ni Bailey Jingwei ang kanyang buhay upang humingi ng tigil putukan. Malalim ang sugat na iniwan sa kanya ng estratehiya ni Zufan. Ngunit umiling si Bailey Jingwei. Ngunit kalahati pa lamang iyon ng plano. Parang nababasa niya ang kanilang iniisip habang nagpapatuloy. Akala ninyo ba kapag namatay ang Patriarch ay agad nang tatalikuran ng 4 na Sword Kings ang aming imperyo? Katawa-tawa. Dumating sila sa gitnang lupain para sa kapangyarihan at kayamanan. Sa tingin ba ninyo basta nila itong isusuko? Napasinghap ang lahat. Ang ibig mong sabihin? Ngumisi si Bailey Jingwei. Hindi ko masasabi ng tiyak ang gagawin nila, ngunit kung ako ang nasa kanilang kalagayan at nakita kong parehong bagsak na ang magkabilang panig, mag-aalsa ako. Magtatayo ako ng sarili kong hukbo at gagamitin ang paghihiganti sa Patriarch bilang dahilan upang ipagpatuloy ang digmaan. Paliliguan nila ng dugo ang 4 na lupain hanggang wala nang natitirang lakas na lumaban. At saka lamang nila babalingan ang Sword Star Empire. Lalong naging malamig ang kanyang ngiti. Kaya sinasabi kong ang pagbagsak ng aking imperyo ay magiging simula rin ng pagbagsak ng 4 na lupain. Sa huli, ang 5 lupain ay mapapasakamay ng 4 na Sword Kings. Hindi ba napakasamang kinabukasan yon? Namawis ng malamig ang mga pinuno ng 4 na lupain. Patuloy si Bailey Jingwei. Napakarami ninyong isinakripisyo upang mapatay ang Invincible Sword, ngunit sa huli ay para lamang sa kapakinabangan ng iba. Mawawala ang Sea Bright Sect. Mawawasak ang Double Dragon Manor. Ang Shangguan Clan kahit mabuhay pa ito, ano pa ang saysay kung si Shangguan Fion mismo ang may matinding galit sa sarili niyang angkan? Bahagya siyang natawa. At huwag din nating kalimutan si Sir Zuo. Marahil ay hindi ninyo alam na may rebelyon nang nagaganap sa gitnang lupain. Isang nakatagong puwersa ang mabilis na lumalakas. Kapag nawala na ang lahat ng malalaking kapangyarihan sa 5 lupain, isang bagong kaayusan ang lilitaw. At dahil si Sir Zuo ang pangunahing nagdirekta sa buong palabas na ito, nararapat lamang na makuha niya ang pinakamalaking bahagi ng gantimpala. Hindi ba? Nanginig ang mga sugatan. Kung totoo ang sinasabi ni Bailey Jingwei, para saan pa ang lahat ng kanilang pakikipaglaban at pagsasakripisyo? Posible bang ang buong digmaang ito ay bahagi lamang ng plano ni Zufan upang pabagsakin hindi lamang ang gitnang lupain, kundi pati ang 4 na lupain? Lahat sila'y napayuko. Sa kanilang isipan ay sumilay ang pamilyar na ngiti ni Zufan. Nakakatakot siya. Hindi nila kailanman nakita ang lalim ng kanyang plano, at buong puso pa silang naging kasangkapan nito. Kung tunay ngang hahantong sa pagkawasak ng kanilang mga angkan at sekta ang lahat, paano nila haharapin ang kanilang mga ninuno? Napuno ng takot ang kanilang mga puso. Biglang sumigaw si Buxingyon. Demonyong Zufan! Alam ko nang may masama siyang binabala. Halos magamit niya tayo. Naaalala ba ninyo? Noon pa man ay gusto na niyang maghasik ng kaguluhan sa gitnang lupain. Ngayon malinaw na lahat iyon ay para agawin ang kapangyarihan. Lumingon siya kay Ling Yuntian. Sect Leader Ling, ano ang gagawin natin ngayon? Malalim ang pag-aalala sa mukha ni Ling Yuntian habang tumingin kay Bailey Jingwei. Prime Minister Bailey, hindi ka naman siguro pumunta rito para lamang ipagyabang ang talino mo. Sabihin mo na ang tunay mong pakay. Bahagyang ngumiti si Bailey Jingwei. Iyan mismo ang nais kong marinig. Pumarito ako upang tapusin ang lahat ng ito. Dahil pareho lamang tayong ginagamit ng walang hiyang si Zufan, hinihiling kong itigil ninyo ang pag-atake sa Patriarch. Nagulat si Ling Yuntian. Itigil? Gusto mong hayaang makaalis ang halimaw na Invincible Sword? Mahigpit niyang ikinuyom ang kamao. Ngayon lang namin siya naitulak sa bingit ng pagkatalo. Kailan pa kami magkakaroon ng ganitong pagkakataon? Tumango si Bailey Jingwei. Kung ako ang nasa kalagayan nyo, mahihirapan din akong pakawalan ang pagkakataong ito. Ngunit tandaan ninyo, ang buong plano ni Zufan ay nakasalalay sa kapalaran ng Patriarch. Kung nais niyong sirain ang plano niya, kailangan niyong pakawalan ang Patriarch. Kayo ay mga taong may dangal.
Hahayaan ba ninyong masira ang pundasyon ng inyong mga angkan para lamang makinabang ang ibang tao? Natahimik ang lahat. Sa wakas ay nagsalita si Ling Yuntian. Sige, pumapayag kami. Ngunit kapag nakaalis na ang Invincible Sword, agad na tumango si Bailey Jingwei. Makakatiyak kayo. Magulo na ang aming imperyo at napakalaki na rin ang aming naging pagkalugi. Mataimtim niyang sinabi. Kapag naisama na namin ang Patriarch, agad naming ihihinto ang digmaan. Walang panalo at walang talo. Isinusumpa ko sa aking Dao Heart, sa ngalan ng Sword Star Empire, na sa loob ng susunod na 100 taon ay hindi kami muling sasakop sa 4 na lupain. Mas gumaan ang loob ng mga matatanda. 100 taon ng kapayapaan. Tumango si Ling Yuntian at agad na sumigaw. Guardia! Ipahatid ang utos. Boom! Kasabay ng pagragasa ng pilak na alon, 10,000 eksperto ang muling nabura sa isang iglap. Halos hindi na makatayo sina Bailey Yuyu at Bailey Yulei. Maputla ang kanilang mga mukha habang bumagsak sila sa lupa. Hindi na rin namin kaya. Hinal na umiling si Bailey Yuyu. Nababalot ng desperasyon ang lahat ng Sword Kings. Sa mga nakaraang araw, salitan nilang ipinagtanggol ang kanilang sarili laban sa walang katapusang alon ng mga sundalo. Ngunit kapalit nito ay lalo lamang lumala ang kanilang mga sugat at halos maubos ang kanilang yuan ki. Sa sandaling iyon, isa na namang hukbo ang rumagasa. Mga sundalong handang mamatay habang sumisigaw at nagmumura. Ngunit nang makita nilang nakaluhod at pagod na ang kanilang mga kalaban, biglang nagningning ang kanilang mga mata. Mga kapatid, ubos na ang lakas nila. Sugod. Putulin natin ang kanilang mga ulo. Ano? Pagod na sila? Ibig sabihin hindi na tayo mamamatay. Hindi lang tayo mabubuhay. Mapapatay pa natin ang Invincible Sword at ang 5 Sword Kings. Magiging alamat tayo. Umalingaw ang masasayang sigawan. Ang mga dating handang mamatay ay biglang nabuhay ang pagnanasa sa katanyagan at karangalan. Parang mga gutom na lobo silang sumugod. Ang tunay na likas na kasakiman ng tao ay tuluyang lumitaw. Nanginig sa galit si Bailey Yuntian habang mahigpit na hawak ang kanyang banal na espada. Ako ang dakilang Invincible Sword. Hindi ako mamamatay sa isang marangal na laban sa isang tunay na eksperto. Kundi kakagatin hanggang mamatay ng mga ipis. Napakalaking kahihiyan. Ganoon din ang naramdaman ng 4 na Sword Kings. Kung mamamatay man sila sa kamay ni Murong Li, Aoyang Lingshan, o kahit kay Zhu Fan, matatanggap pa nila yon. Ngunit ang mapatay ng mga hamak na sundalo. Isa yung kahihiyang hindi nila matanggap. Biglang isang malakas na sigaw ang umalingaw sa himpapawid. Tigil! May utos si Sect Leader Ling. Itigil na ang pag-atake sa Invincible Sword. Sinumang lumabag ay paparusahan ng kamatayan. Natigilan ang mga baliw na sundalo. Napatigil sila sa kanilang pagsugod, puno ng pagkalito at pagkabigla. Ano ba nang nangyayari? Napatigil ang lahat sa kinatatayuan nila, tuluyang natulala sa hindi kapanipaniwalang utos na kanilang narinig. Malapit na nilang mapabagsak ang pinakamalakas na kalaban, ngunit ngayon ay pinatitigil sila. Maging ang grupo ni Invincible Sword ay natigilan din. Ano na naman ang binabalak ng 4 na lupain? Maya-maya, isang matandang nakaputi ang bumaba mula sa himpapawid. Siya ang namumuno sa pangkat na yon. Magalang siyang yumuko kay Bailey Yuntian. Sir Bailey, mga Sword Kings, mangyaring sumama kayo sa akin. Nandito na ang inyong mga tao upang sunduin kayo. Ang aming mga tao. Nagkatinginan ang 6 na tao, litong-lito. Ngunit sa kalagayan nila ngayon, para na rin silang mga tupang naghihintay sa katayan. Wala na silang ibang pagpipilian. Hindi na nila inisip kung bitag man ito. Habang inuubo ng dugo si Bailey Yuntian at inalalayan ng mga Sword Kings, dahan-dahan silang sumunod. Biglang isang galit na sigaw ang umalingaw-ngaw. Bakit? Bakit niyo sila pinapakawalan? Isang lalaking nakasuot ng kulay abong balabal ang rumagasa patungo kay Bailey Yuntian. Punang-puot ang kanyang mukha. Pinatay nila ang mga kapatid ko. Napakarami na nating isinakripisyo. Malapit na nating mapatay ang mga halimaw na ito, tapos ngayon papalayain niyo sila. Ipaghihiganti ko ang aking mga kapatid. Mamatay ka, Invincible Sword. Boom! Hindi pa man siya nakakalapit ay isang bugso ng yuan ki ang tumama sa kanya. Sa isang iglap.
Nagkalasog-lasog ang kanyang katawan. Parang ulan na bumagsak ang dugo at laman. Malamig na umiti ang matandang nakaputi habang ibinababa ang kanyang kamay. Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Iniutos ng mga pinuno ng 4 na lupain na pakawalan ang Invincible Sword. Sinumang sumuway kamatayan ang kaparusahan. Nanginginig sa galit ang mga sundalo. Ngunit wala silang magawa kundi ibaba ang kanilang mga ulo. Hindi nila maintindihan kung bakit biglang nagbago ang isip ng kanilang mga pinuno. Hindi ba walang saysay ang pagkamatay ng 10-10 milyong kasama nila? Hindi na sila pinansin ni Bai Liuqian. Kasama ang matandang nakaputi, nagpatuloy siya sa paglalakad. Di nagtagal ay narating nila ang isang masukal na kabubatan. Naroon na sina Ling Yuntian at ang iba pang pinuno. Kasama rin nila ang isang pamilyar na mukha. Si Bai Jingwei. Mahina ngunit nananatiling maringal ang tindig ni Bai Liuqian. Jingwei, ano ang nangyayari rito? Ipaliwanag mo. Magalang na yumuko si Bai Jingwei. Patriarch, nagkasundo na po tayo sa kapayapaan. Tumango lamang si Bai Liuqian. Napansin niya ang maliit na portal sa likuran. Teleportation array. Napakaliit at napakasela ng pagkakagawa. Ikaw ba ang gumawa nito? Opo, Patriarch. Bilang pag-iingat, itinayo ko ito matapos akong makarating sa hilagang lupain. Magaling. Umalis na tayo. Walang kahit isang sulyap kay Ling Yuntian, diretsong pumasok si Bai Liuqian sa portal. Sunod-sunod siyang sinundan ng 5 Sword Kings. Napangiwi si Ling Yuntian. Halatang ipinahiya siya. Humirit si Bai Liuyu. Hindi ka karapat-dapat makipag-usap sa aming Patriarch, matanda. Lalo na't nagtatago ka lang kapag oras na ng laban. Sunod-sunod din pumasok sa portal ang iba pang Sword Kings at maging ang Crown Prince na si Bai Jingshan. Huling lumapit si Bai Jingwei. Magalang siyang yumuko. Sect Leader Ling, ganyan talaga ang ugali ng Patriarch at ng mga Sword Kings. Nakikiusap akong patawarin niyo sila. Mahinang ngumiti si Ling Yuntian. Ayos lang. Sana lamang Prime Minister. Hindi na siya pinatapos ni Bai Jingwei. Huwag kayong mag-alala. Sa loob ng 100 taon, mananatili ang kapayapaan. Ngumiti siya bago tuluyang pumasok sa portal. Ngunit nang maglaho siya, nawala rin ang kanyang magalang na ngiti. Tanging malamig na pangungutya ang naiwan sa kanyang mukha. Nang magsara ang portal, tanging si Ling Yuntian at ang iba na lamang ang natira. Biglang sumigaw si Ling Yuntian. Hanapin niyo ang lahat. Paano nakapasok si Bai Jingwei sa pinakasentro ng hilagang lupain? At bakit may lihim na teleportation array dito? Paano siya nakapasok sa Sea Bright Sect nang walang pumigil? Huminga siya ng malalim. Tama si Zufan. May traitor sa hilagang lupain. At isa siyang taong may napakataas na katungkulan. Iyan lamang ang posibleng paliwanag. Tumango si Buxingyon. Ako na ang bahala rito, Sect Leader Ling. Mahahanap ko ang traidor na yon. Napabuntong hininga si Ling Yuntian. Sino kaya ang traidor? Samantala, sa kampo ng Sword Star Empire, isa-isang lumabas sina Bai Liuqian at ang 5 Sword Kings mula sa portal. Sa wakas, nakarating silang muli sa sarili nilang teritoryo. Ligtas na sila. Labis ang ginhawang naramdaman ng mga Sword Kings matapos ang ilang araw na walang tigil na paglusob ng milyon-milyong sundalo. Lumapit si Crown Prince Bai Jingshan. Prime Minister Jingwei, salamat. Nabuhay kami dahil sa tamang oras mong pagdating. Pero paano mo napapayag ang 4 na lupain na makipagkasundo? Napailing si Bai Jingwei. Simple lamang. Dahil hawak nila tayo sa lig. Inilabas niya ang isang jade slip. May ulat mula sa kabisera. Mahigit 1,000 lungsod ng Sword Star Empire ang bumagsak na. Nang kumalat ang balitang sugatan ng Patriarch, nagsimula nang maghimagsik ang iba't ibang panig. Napapaligiran tayo ng mga digmaan. Wala na tayong kakayahang ipagpatuloy pa ito. Kaya wala tayong ibang pagpipilian kundi tanggapin ang kapayapaan. Nagulat ang lahat. Paano umabot sa ganito? Mapait na umiti si Bai Jingwei. Si Zufan ang may gawa ng lahat. Maaaring ilang dekada pa bago tuluyang makabangon ang imperyo. Napasinghap ang lahat. Si Zufan na naman. Paano niya nagawang ilugmok ang buong imperyo? Bumuntong hininga si Bai Jingwei.
Kasalanan ko ito. Natalo niya ako ng lubusan sa larangan ng estratehiya. Pagkatapos, isa-isa niyang ikinuwento ang lahat ng nangyari. Mula sa pagkakahirang kay Zufan bilang Grand Marshal ng 4 na lupain, hanggang sa bawat hakbang ng kanyang plano. Natulala ang lahat. Hindi nila inakalang ang misteryosong binatang iyon ang siyang kumokontrol sa buong digmaan. Natalo niya ang Patriarch. Natalo rin niya ang pinakamatalinong si Bailey Jingwei. Sino ba talaga ang halimaw na si Zufan? Tahimik na sinabi ni Bailey Jingwei. Kung hindi siya nawala, malamang ay hindi ko rin sila mapapapayag. Siya ang pinakamalaking kalaban na nakaharap ko sa buong buhay ko. Makikita ang takot sa kanyang mga mata. Ngunit mumiti si Bailey yun. Prime Minister, wala na kayong dapat ikabahala. Nagulat si Bailey Jingwei. Bakit? Tumawa si Bailey yun. Kinain na siya ng Sea Demon. Ano mang galing niya noong nabubuhay pa siya, wala na iyong halaga ngayon. Pagkatapos ay isinalaysay niya ang nangyari sa laban nila laban sa Sea Demon. Tahimik lamang na nakinig si Bailey Jingwei. Napatingin siya sa nawawalang kamay ni Bailey Jingshan. Napamura siya. Lintik eh. Parang isinumpa talaga ang angkan nating Bailey. Mula bata hanggang matanda, mula sa mga iskolar hanggang sa mga mandirigma. Lahat tayo ay ginulo ng isang tao. Napakuyom siya ng kamao. At sa huli, namatay lang pala siya sa kamay ng isang misteryosong Sea Demon. Paano pa natin siya paghihigantihan? Mariing nagsalita si Bailey Yuchan. Ang tanging kalabang kinilala natin. Bigla na lamang nawala. Sino pa ngayon ang karapat-dapat nating labanan? Sina Ling Yunchan. Karapat-dapat ba sila? Biglang namilipit ang mukha ni Bailey Yuchan sa matinding galit. Napasuka siya ng dugo. Nagdilim ang kanyang paningin. Tuluyan siyang nawalan ng malay. Ngunit bago tuluyang mawalan ng ulirat, mahina niyang naibulong. Zufan, ang buhay mo ay akin. Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.